Kakalagin lang natin para may turo ko sa inyo kung alin yung puputulin natin para may full wave natin itong stator. 14 yung huling higit mga kamekaniko, half throttle 14. So yun mga kamekaniko, tayo ngayong araw ay magpo-full wave tayo ng XRM 125. Ito yung road sport kung tawagin na yan. Nagawa natin. Ito yung stator niya, nabuksan na natin. Kakalagin lang natin para may turo ko sa inyo kung alin yung puputulin natin para may full wave natin itong stator. Tapos gagamitan natin ng liwa na regulator para yun nga, yun yung full wave na ginagamit. Yun yung regulator na ginagamit para mag full wave. Yan, kalagin lang natin itong stator nya dito sa kaha para makapaghinang tayo. May turo ko sa inyo kung alin yung hihinangan natin. Yan, XRM Road Sport. So yan mga kamekaniko, natanggal na natin. Ito yung stator nya. Kung napapansin nyo, merong tatlo dito na slot. Tapos may dalawang wire na nakalagay. Yan, oh. Yan. Tapos ito yung isa, meron din isa. Tapos meron din yung isa, natanggal ko na nga pala. Ito yung ground to. Kung nakikita nyo to, itong base na bakal na to, meron din yung wire na isang nakalagay. Ito. Ito. Yan. Din ko lang yan tinanggal. Ayun yung pinaka grounding. Tatanggalin ko lang yan. Tanggalin nyo lang yan. Tapos pag natanggal nyo na yan, naka-floated na yan, puputulin nyo naman dito sa kabila yung dilaw. Ito, harapin nyo yung dilaw dito. Yung dilaw dito, yan. Yung dilaw. Putulin nyo dyan kasi wala naman kayo puputulan din sa loob. Oh. Kasi mga nakalagay yan dyan. Yan pala. Pwede ito pala, may tornilyo pala siya. Tanggalin nyo lang yung tornilyo. Tapos, iduktong nyo dun sa kabila. Dito. Yan. Duktong nyo dito sa ground. Yan, duktong nyo lang dyan. Yan, dyan sa tinanggal natin ground. Ito yung ground ng kaduluhan. Nakalagay siya dito. Yung dilaw, tanggalin lang natin tapos lagay natin dito. Yan, mga kamekaniko, natanggal na natin yung isang tornilyo. Putulin lang natin to tapos, yan, kita nyo to. Ito yung kulay dilaw. Putulin lang natin to tapos duktong natin siya dito sa ground na tinanggal natin to. Floated na yan. Floated na yan mga kamekaniko. Pag dinuktungan nyo yun dyan. So yan mga kamekaniko, nilagay na natin yung yan, yung wire na red na yan. Ito yung yellow, yan, nabalutan na natin. Yan, yellow, tapos naging red. Pumunta siya dun sa sinasabi ko sa inyo. Ito, yan. Yan, ito yung galing dito sa ground. Yan, subukan naman natin ngayon kung gagana na siya. Kung magkakasupply na to. Itong yellow and white. Dapat dito siya makakuha ng grounding magkabila. Kabit lang natin dito. Let's go. Yan mga kamekaniko, nakabit na natin. Matecheck natin siya kung tama yung floated natin. Kung meron kayong gamit na test light. Para start mo. Suot mo lang yung ground dito sa kulay puti. Tapos dilaw. Yan. Yan, meron siya mga kamekaniko. Yan. Pero pag ginaround nyo to dito, wala na to dapat. Yan. Yan, subukan naman natin lagyan ng liwa na regulator. So yan mga kamekaniko, dito na tayo sa linya ng regulator. Ito yung linya ng regulator, yan. Ito. Kukunin nyo lang ulit yung itong kulay pula na may puti. Kasi local na yung harness nito eh. Papunta tong battery. Yan. Tapos itong white, itatap nyo lang din sa white ng liwa. Tapos dilaw, tatap nyo din lang. Tapos yung green. Yan. Ito naman yung socket ng liwa na regulator. Yan. Yung pang full wave na tinatawag. Liwa. Siyempre yung green, ground. Tapos yellow, tatap nyo din lang sa yellow. Tapos tatap nyo lang din sa puti. Tapos itong pula, tatap nyo din lang doon sa pulang yan. Tapos yung itong black na to, ilalagay nyo sa after ignition. Yung ang tinatawag na after ignition, yung pag sumusi kayo, tsaka lang siya magkakaroon ng positive. Dito natin siya lalagay sa may plus relay kasi meron tong after ignition. Ayan, duktong lang natin to dito. Hindi na ako nagsasakit mga kamekaniko, rekta na kasi malakas uminit to, kaya kailangan natin rekta. Tapos check natin yung charging nito. Ang charging nito mga kamekaniko dati ay ano lang, wala talaga, nag 12.2 lang ganoon. Halos hindi talaga nagkakarga. Kaya ayun, full wave natin. Yan.
Pag na-tap nyo na are, ayan, tinap ko lang. Yung galing dito, tinap ko lang. Tapos dito na tayo sa kabila. Tap lang natin. At tapos na natin itap mga kamikaniko. Ayan, tulad na sinabi ko, dilaw sa dilaw, puti sa puti, pula sa pula, green sa green. Tapos yung black, nilagyan natin ng wire. Ayan ang wire. Papunta dito sa may placer. Ito yung after ignition. Sinasabi kong after ignition, wala siyang supply pagpatayan susi. Ayan. Rojo, buhay mo susi. Ayan. Ito yung black. Pag binuhay susi, ayan ah, buhay, patay. Ah, buhay. Ayan, patay. Ayan. Ayan, tatipan na lang natin tapos try natin kung maganda na mag-charge. Ayan, nabalik na natin yung wiring niya, nabalutan na natin. Try naman natin dito sa battery kung mag-charge na talaga. Start natin. Para pawang ako din eh. Lagay lang natin tong positive negative ng tester. Ito yung test light. Lagay mo lang. Yan. 9.5. Okay, 13 na na. 14 yung huling higit mga kamikaniko, half throttle, 14. Okay na yung full wave mga kamikaniko. Alright. Paano mga kamikaniko, hanggang din nila lang ang ating vlog na right. Sana naman meron kayong natutunan sa ating ginawa ngayong araw, yung pagpa-full wave. Yan, sayain yung sa mga merong wave 125 o XRM, isa yan mga kamikaniko. Magkakaiba lang yan, pagkakagaya nga lang nung aking ginawa na iba na yung wiring, local na kasi yung wiring na ginamit. Kaya yan, nag-iba yung kulay pula, nagkaroon ng kulay puti. Gaya nga yung sinabi ko kanina. Yan, hanggang dito na lang mga kamikaniko. Peace out.